and all the time. Amen. So, sino po napagpuri, sino po napagpala sa umagang ito? Sa mga awitin natin? So, napakaganda, no? Amen. So, salamat sa Panginoon at muli ay binigay niya ako ulit ng chance na tumayo muli sa iyong harapan at ito'y aking kagalakan na muli ay humarap sa inyo at ibahagi ang maiksing mensahe ng Panginoon sa umagang ito. At naway kayo din ay patuloy na makinig sa salita ng Panginoon at naway mangusap ang Panginoon sa inyong buhay sa kanyang mga salita sa inyong umagang ito. Amen. So, nakakapagod. Medyo kinakabahan pa rin at siyempre, ganun talaga pag nasarapan ka ng Panginoon at iba ang feeling ng humaharap, no? Humaharap sa mga lingkod ng Panginoon at nagbabahagi ng kanyang mga salita. So, magkaiba po yun, ano? So, dumako na po tayo sa kanyang mensahe sa umagang ito. At pinagamatan ko pong don't waste your life preparing for God's purpose. Amen. Bakit ito ang napili ko? Kasi sa panahon ngayon, mga kapatid, na maraming mga tao talaga sa panahon ngayon na inaaksaya na nila ang kanilang buhay sa mga bagay na walang kabuluhan. Mga walang kabuluhan, inaaksaya nila. Maraming tao ngayon na napapahamak dahil sa mga bagay na kanilang hindi nila alam kung ano ang purpose ng kanilang buhay sa panahon ngayon. So tayong mga Kristiyano ay inihanda tayo ng Panginoon sa buhay na to bilang isang mananampalataya na ang buhay natin ay magkaroon ng purpose sa harapan ng ating Panginoon. So ito yung ituturo sa atin ng ating Panginoon sa umagang ito. So don't waste your life. So wag natin aksayahin yung mga buhay natin sa mga makamundong bagay, sa mga walang kwentang bagay. So masasaksihan natin kung ano yung mga bagay na yon na kailangan nating wag sayangin ang ating buhay. So, humanda na po tayo. Basahin natin yung ating verse sa umagang ito na matatagpuan natin sa Efeso chapter 5 verse 15 to 17. Sabi dito, may Bible kayo, makibasa kayo sa akin sa Tagalog or English. Sabi dito, be careful how you live, not as fools, but as those who are wise. Make the most of every opportunity for doing good in these evil days. Don't act thoughtlessly, but try to understand what the Lord wants you to do. So kung titignan natin, yung naka-underline, be careful. So, be careful tayo, no, sa mga kapatid, sa panahon natin ngayon na mamuhay tayo, na huwag tayong maging hangal. Pero bagkus, sabi ito, unawain natin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay. So, napakasimple lang mga kapatid, no? Sabi dito, lumakad ka sa kanyang landas at sumunod sa kanyang mga utos, no? Napakasimple, pero napakahirap gawin. Ipagdasal na ipakita sa inyo kung ano ang kanyang kalooban para sa inyong buhay. Lumakad ka lamang sa pananampalataya na siya ang kumilos sa mga bagay para masunod mo. So, ibig sabihin, kung sa ating sariling kakayanan lamang ay hindi natin kaya. Tama po ba? Sa sarili lang nating kakayanan ay hindi natin kayang lumakad sa kanyang mga utos. Bagkus, ipagkaloob natin sa Panginoon yung ating buhay. Lumakad ka lamang sa pananampalataya na siya ang nagkikilos sa mga bagay para masunod mo. Tandaan lamang, mga kapatid, siya ang kumikilos sa ating buhay. Manatiling matatag sa pananampalataya at patuloy na maniwala. Amen. So magkaroon tayo ng faith sa ating Panginoon na magawa natin yung mga kalooban ng Panginoon, hindi yung ating mga sarili lamang. So tingnan natin sa next slide. Sabi dito, huwag mong sayangin ang iyong buhay. Nakikita natin dyan, no? Lupay-pay na yung nasa picture. Bakit? Pagod na siya. No? More school, travel, and career. So, dyan umiikot ang buhay ng tao ngayon, mga kapatid. More school.
Aral ng aral, aral ng aral, nag-aral ng mag-aral, no, mga kapatid, no, sa kanyang buhay. May nabalitaan akong ganyan sa kaaral niya. Pagkalipas ng ilang taon, pagkatapos niya mag-graduate, ayun, patay na. Sayang ang buhay, hindi na nagamit. Hindi ko sinasabing masama mag-aral, mga kapatid, no, pero kung ito yung magiging hadlang para sa paglilingkod mo sa Panginoon, ay di bali na lang. Di bali mag-aral ka na lang ng tama, pero naglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Napakaganda yun. Pero kung yung buhay mo ay inubos mo sa pag-aaral at nakalimutan mo ng Panginoon sa iyong buhay, sayang ang buhay mo. Meron pa, travel ng travel, mga kapatid. No? Motor ng motor, kung saan nagpupunta, vlog dito, vlog doon. Dating naglilingkod sa Panginoon, nung nagkaroon na ng magandang motor, hindi na nakita. No? Bakit? Nag-travel no? Vlog ng vlog, inikot ng buong mundo, no? Tapos mababalitaan mo, aksidente, no? Bakit? Kasi nga, dati naglilingkod sa Panginoon, nung nagkaroon na ng motor, nakalimutan ng Panginoon. Ayun, nagbiyahe, no? Nakalimutan ng Panginoon. Kawawa, sayang ang buhay niya, mga kapatid, no? Sayang. Ganun din sa karir natin, no? Puro karir na lang ng karir. Trabaho ng trabaho, sahod. Overtime, overnight, overday, no? Magandang trabaho, pera ng pera, gusto maraming pera. Pero sayang ang buhay, no? Sayang ang buhay, no? Napunta na lang, natuon ang kanyang isipan sa mga bagay na makamundo. Naubos ang kanilang panahon sa kanilang mga walang kabuluhan. Pero alam dapat natin kung paano i-priority mo sa iyong buhay. Ayun ang paglingkuran ng ating Panginoon. Amen po ba? So maglingkuran natin ang ating Panginoon. Sayang ang buhay natin, mga kapatid. Binigyan ka ng 50 years old ng Panginoon. No? So yung mga bata pa ngayon, no? Baka bigyan ka na ng Panginoon na 50 years old. No? Tapos 30 years o 40 years, inay-google mo na sa sanlibutan. So binigyan ka na lang ng Panginoon 10 taon. So sayang kung uubusin mo pa yon. So ngayon pa lamang, ay gamitin na natin ang ating buhay habang malakas pa tayo, mga kapatid. Kasi pagdating ng panahon na nagkasakit tayo at narating na tayo sa ating mga higaan, no? May isip natin na sayang na ang ating buhay, na puro sana, naglingkod na ako habang malakas pa ako, noon pa man, sana. Pero sana wag na tayong umabot sa mga panahon na nagsisisi tayo sa ating buhay, no? Next slide, mga kapatid. 3. So, meron 3 bahagi akong ibabahagi sa inyo sa umagang ito. So, 3 lamang to, kapatid, no, maikli lamang to. Una, yung what does God want? Ano bang kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay? Amen. Next slide, sabi nito. Ito nga po, in my whole life, no? Next po, sabi dito, ano bang kagustuhan ng ating Panginoon? Basahin natin po sa Romans chapter 6 verse 13. Sabi dito, give yourself completely to God, since you have been given a new life, and use your whole life, your whole body as a tool to do what is right for the glory of God. Amen. So, ibigay natin yung buhay natin sa ating Panginoon completely. Hindi sinabing kalahati, hindi sinabing 1/4, hindi sinabing 3/4. No, completely, buong buhay natin, bigay natin sa ating Panginoon. No? Kasi ang ating Panginoon, no, tinubos na tayo sa ating buhay, sa ating mga kasalanan. So, yung bilang isang pagpapanukli naman sa ating Panginoon ay ibigay naman natin ang ating buhay completely. Sabi nga dito, since you have been given a new life, binigyan niya tayo ng magandang buhay, bagong pagkatao, use your whole body as a tool to do what is right para mapalawalhatian natin ating Panginoon. No, sa Romans yan, no? Sabi diyan nga, no? Magpapahintulot sa Diyos na mamuno sa lahat ng bahagi ng ating buhay. So, binibigyan natin, inaalaw natin ng ating Panginoon na siya ang mag-drive sa ating buhay. No? Madalas tayong tinatawag ng Diyos
na higit na magtiwala sa Kanya. At sa ating mga pangarap, ambisyon, layunin, hangarin, relasyon na may pananaw sa buhay. Yun pong ibig sabihin ng give yourself completely sa ating Panginoon. Tingnan natin sa Matthew chapter 6 naman, verse 24. No one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. Despise. You cannot serve both God and money. So tandaan natin mga kapatid, no, hindi tayo pwede makapaglingkod sa ating Panginoon at sa pera. So yan ay pinagpipilian natin mga kapatid na hindi tayo pwedeng, no, hindi natin pwedeng pagsabayin yung dalawang yan. So hindi naman, no. Sabi dito, what does God says about prioritizing money? So sabi dito sa Proverbs chapter 3 ba yan? Alagay? O sa Matthew. So, amen. At pasensya na mga kapatid at kinakabahan ako eh. Matthew. So sa Matthew muna tayo, no? Na sinasabi dito na walang alipin na makakapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin na ang kalawa. Paglilingkuran niya ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi nyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at kayamanan. Amen po ba, mga kapatid? So, pumunta tayo sa next slide. Tignan natin yung picture. Isa pa po. Ayan po, no? Tignan natin. Ano bang priority mo, mga kapatid? So, salamat sa Panginoon kasi inuna mo ang Panginoon sa buhay mo ngayong araw na to. Kaya salamat na nandyan ka ngayon at hindi mo inuna yung trabaho mo o saan ka man na napunta ngayon sa araw na to. So, ano ba ang sinasabi dito? What does God says about prioritizing money? No? Sabi dito sa Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Sabi niya, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. No? Sa ngayon, ang kamalig mo ay laging mag-aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyuan. So, amen. So, puri ng Panginoon sapagkat sabi dito, kung paparangalan daw natin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating kayamanan, no? O yung mga pinakamainam na ani natin, ibig sabihin, yung mga pinagpaguran natin, o yung mga pinaghirapan natin, o yung mga pinagpagalan natin, kung ito ay sa paraan na paparangalan natin ng Panginoon, ay mabuti po yun, no? Mahandugan natin siya. Sa ganun daw, ang ating kamalig, no, ay laging nag-uumapaw, no? Hindi lang kamalig, pati yung ating damdamin, itong mga puso natin, laging nag-uumapaw. Yun ang ibig sabihin dito. Yung sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyan. So lagi tayong hindi mauuhaw sa kanyang mga salita, no? In everything you do, yan ang sasabi dito sa Proverbs, put God first. So, lagi nating unahin ng ating Panginoon sa ating buhay. No? Yan ang sinasabi dyan, na mamuhay tayo na may pagtitiwala sa Diyos sa halip na umasa sa ating sariling pangunawa. So, dito sabi dito, everything you do, put God first. Naka-underline yan. So sa lahat ng ating gagawin sa ating buhay, lagi nating uunahin ng Panginoon sa ating buhay. So isa din yung mga bagay na seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. So kung inuuna natin ang ating Panginoon sa ating buhay, no, isa yung layunin sa ating buhay ng Panginoon ay lahat ng bagay na nanaisin natin at gusto natin sa ating buhay ay idadagdag na lamang ng ating Panginoon. And sinabi din dito sa Proverbs na to, and He will direct you and crown your efforts with success, no? Na mamuhay tayo ng may pagtitiwala sa Diyos, no? Ito ay nahuhulugan na hindi natin dapat baliwalain ang pangatwiran o paggawa o desisyon, ngunit sa halip ay dapat nating hanapin ang karunungan ng Panginoon. Amen po ba? Amen.
So, next slide po tayo. Nakita dito, what does it take? No? Discipline. Discipline yourself for the purpose of godliness. No? Disiplinahin daw natin ang ating sarili, no? Para sa purpose natin bilang isang makadiyos. So, tignan natin dito, no? Makikita natin sa 1 Timothy chapter verse 7, no? Ang kahalagahan ng spiritual na paglago at aktibong nagsusumikap sa spiritual na paglago sa pamamagitan ng kasanayan tulad ng pag-aaral ng banal na kasulatan. So, yun palang ibig sabihin yan. So, kailangan natin disiplinahin ang ating sarili para sa purpose of godliness. So, kasanayan sa pag-aaral ng banal na kasulatan. So, ibig sabihin, palagi natin babasahin ang ating mga Bible. Hindi yung matapos tayo magsamba ngayon, tapos iwanan mo na yung Bible mo dun sa may divider ninyo, tapos next week na uli siya mapukuha. Tama ba yun? May mga ganun eh. Biluksan yung Bible ngayong linggo, next week, saka palang uli kukunin, bubuksan. Kasi magbabasa nga tuwing linggo. So, hindi pala ganun dapat, mga kapatid, no? Ibig sabihin dito, aktibong nagsusumikap sa spiritual na paglago sa pamamagitan ng kasanayan tulad ng pag-aaral na banal ng kasulatan. Isa pa, panalangin. So yun, kung hindi mo pala ini-exercise ang panalangin, so hindi natin madisiplina ang ating sarili, so wala tayong panalangin, wala tayong disiplina. Paghahanap ng mga pagkakataong maglingkod din sa iba. So, we serve others din. So, kaya tayo ay maging daluyan din ng pagpapala sa iba, mga kapatid. Tama po ba? So, kung binibless ka ng Panginoon, isa to sa kasanayan natin na disiplinahin sa sarili na tumulong din tayo sa iba. So, ibig sabihin dyan, channel of blessing. No? Tumulong tayo sa iba. So, tingnan natin next slide, please. At medyo namamawas yata ako. Discipline. Dito, tingnan natin. Is doing the difficult now in order to enjoy the good benefits later. So, yan, mga kapatid, marami tayong pwedeng example dyan, no? So, meron lang akong isa na ibibigay sa inyo, o ilan lang na yung difficult now in order to enjoy the good benefits later. For example, yung mga dating matataba dito, so, na nagda-diet, yung mga nagda-diet, so napakahirap mga kapatid mag-diet, tandaan nyo yan, di ba? Marami kayong dapat pagdaanan. So ito yung mga earthly things na sinasabi ko ngayon, earthly things to. So mahirap mag-diet, pero pag pumayat ka naman, so makaganda, no? Napakaganda, sexy yung katawan mo. So yun, benefit mo pagkatapos. Isa pa, yung kahapon, ang hirap mag-brush nung lumot niya sa labas. No, pinagpawisan kami, nagutom kami, naulanan kami, so mahirap. No, kasama namin yung mga lingkod ng Panginoon kahapon na nag-brush dyan. So difficult, no? Medyo mahirap talaga. Pero na-enjoy naman natin kasi natanggal na yung lumot. So wala nang madudulas, no? So yun yung mga earthly things na sasabi ko. Ngayon naman, dumako naman tayo sa spiritual things. Ang pagbabasa ba ng Bible ay mahirap? Mahirap, di ba? Amen? Mahirap pagbasa ng Bible? Aminin natin sa sarili natin. No? Mahirap. Totoo yun, mahirap. Pero, pag nalaman mo ang kasulatan at nabasa mo ang Bible mo, no? Binipis mo yung letter. Kasi, alam mo ang nasusulat, no? Hindi ka maliligaw, mga kapatid. Bakit? Tinuturuan tayo ng Panginoon sa panahon na ito ngayon, marami na kasing manliligaw ngayon. No, kung hindi mo alam ang salita ng Panginoon, kung hindi mo nabasa ang Bible, no, marami diyan nag-iikot-ikot. No, pag tinuruan ka parang tama yata, parang tama. Hindi mo alam ang kasulatan, hindi mo nabasa ang Bible. Wala na, naligaw ka na. Parang tama yata Di sunod yun, may tama ka na. Kasi sumunod ka na dun Mamaya nayaya ka na nila. Andun ka na, isa ka na dun. So marami ngayon, kasi sabi ng Panginoon, marami doon sa panahon ngayon na maraming lilitaw na mga bulaang propeta. So,
importante mga kapatid na binabasa natin ang ating Bible. Nang sa ganon, magkaroon tayo ng karunungan sa ating buhay at may defense natin yung ating pananampalataya sa mga tao na pwede tayong mailigaw. Naintindihan ba natin mga kapatid? Nagigis ba natin? So importante, no? Ito yung sinasabi ng ito yung sinasabi natin spiritual matter, no? Na benefits natin pagkatapos mapaghirapan basahin yung ating Bible. Baka nga sabihin ngayon sa'yo ng isang umiikot-ikot dyan, bigyan mo nga ako ng isang verse na nagpapatotoo na si Jesus ay isang Diyos. O baka wala kang may sagot. Ang tawag sa'yo kanina, ma-vlog ba yun? Ma-vlog. Yung bigla kang mental block. Bigla kang mental block, bigyan mo nga ako. O, yung sabihin nila, yung Diyos namin, sorry for the word, si Muhammad, o di pag sinabing ganun, di naniwala ka na. Wala kang alam sa Bible. Sinabi, bigyan mo nga ako ng isang verse na nagsasabi na ako ay Diyos na sinabi ni Jesus Christ. Kung wala kang alam, wala na, patay na, talo ka na. Sinasabi mo, lagi mo sinasabi sa buhay mo, Kristiyano ka. Ngayon, tinanong ka ngayon kung anong verse na alam mo na nagpapatunay na si Jesus ay Diyos. Wala kang alam. Wala na, talo na. Wala na, bagsak na yun. Mga kapatid, so importante yung sa ating buhay ay pinaghihirapan natin magbasa ng mga spiritual things katulad ng pagbabasa ng ating Bible, no? Para malaman natin yung katotohanan. Hindi yung nabasa natin ngayong linggo yung salita ng Panginoon, tapos itinabi na natin, pag-uwi natin, lagay na natin sa aparador o sa ating tapos kinalingguhan na naman natin babasahin. So mali po yun mga kapatid, no? So dapat natin basahin para alam natin ang kasulatan at kalooban ng ating Panginoon sa ating buhay. So, next slide nga, sis. Sabi dito, other words for discipline, no? Habits. If you want to change your character, change your habits. Kung gusto mong baguhin ang iyong pagkatao, baguhin mo yung yung palagi mong ginagawa, mga kapatid. No, marami kasi tayong habits ngayon na siya yung nagiging bunga ng iyong pagkatao. So bibigyan ko kayo ng 10 example mga kapatid sa umagang ito. No, ito yung mga bad habits na ginagawa natin. Una, ayan kung nababasa niyo mga kapatid, yung laziness, katamaran yan. Pag tamad ka na, yung pagkatao mo magiging tamad din. Kung habit mo maging tulog ka ng tulog, wala kang ginagawa sa inyong bahay, laziness yan. Yan na yung pagkatao mo. Yan dapat ang ating alisin sa ating buhay. Pangalawa, unforgiveness. Lagi tayong mainit ng ulo, hindi tayo mapagpatawad. Yan, unforgiveness. Isa yan sa nagiging habit din ng mga tao ngayon. Lalo kung nakagawa siya ng matinding kasalanan sa'yo, naku, makasalubong mo yan, wala na, sira ng araw mo. Kasi, masama ang loob mo sa tao. Nagiging karakter mo yan. Pag yan ay naging habit mo. Number 3, gossip and slander. Chismosa ka. Chismis ka. Pagising pa lang sa umaga, di ka pa nakakaalmusal. Andun ka na sa kapitbahay mo, nakikipagchismisan ka na. Ang karakter mo chismosa ka. Di ba ganun yun? Slander. Speaking negatively about others. So yan, nagiging karakter mo yan. Sa pang-4, lying. Yan, palagi ka nagsisinungaling. Marami sa atin yan. So, puri ng Panginoon sa kalooban niya, siyempre, iba-ibang kasinungalingan talaga yan, pero sinungaling pa rin yan. Lying. Kung yan ay nagiging habit mo, magsinungaling, yan din ang magiging karakter mo. Pang-5, lust and sexual immorality. Nood ka ng pornographic videos o mga material, lagi kang nanonood sa Facebook or sa anumang website, yan ang nagiging habit mo pag wala kang ginagawa. Yan ay magiging mo rin, karakter mo. Mamaya rapist ka na. Kasi kapapanood mo na mga mahahalay, mga sexual immorality. Ayan, pag naging karakter mo, rapist ka na. O kahit sino na dyan, pwede. Basta may palda. Yan sinasabi nila Kahit nga puno doon, pag pinaldaan mo, Pero ngayon nga, siyempre, yan ang dapat nating baguhin sa ating buhay.
O pang-anim, idolatry. No? Yung idolatry, yung pag-idol natin sa mga bagay na material, possession, or career, ambition, or even other people. Yan, pinagiging idolatry natin. Kung yan na nagiging habit mo, no? Sinasabi nga kanina sa namin kanina na sa devotion namin, kung sino yung pinapalo mo, minsan yun na rin yung nagiging karakter mo. Follow ka ng follow sa mga social media. Minsan ginagaya na natin yung kanyang karakter. So, masama din pala itong idolatry nito. So, number 7, addiction. No? Addiction sa mga ibang bagay. No? Drunkenness, sabi dito, orgies and other things. No? Dito yung mga addiction na mga bagay na kinahumalingan natin. Isa to sa mga nagiging habit din ng mga Pilipino. No, minsan habit mo na rin yung cellphone ka ng cellphone. Ang karakter mo cellphone din, pagiging cellphone. So, yun. Number 8, complaining and grumbling. So, habit mo na pag inutusan ka ay lagi kang nagko-complain, bakit kasi ako? No, murmuring. Ibig sabihin na bumubulong-bulong sa isang tabi, pag nakatalikod na yung nag-uutos sa'yo. No? Nagko-complain tayo palagi, mga kapatid. No? So, dito sa atin, pag inutusan tayo mag-pray, o closing prayer, wag ka nang mag-complain, sumunod ka na lang. Pag sinabi sa'yo, brother, ikaw ang closing prayer, upo, ganun, lagi tayong maging handa. So, yan ang magiging karakter natin, mga kapatid, no? So, dito, number 9, lack of prayer. Isa pa rin pala yun, habit din natin to. So, hindi tayo laging nananalangin sa ating Panginoon. So, yan, kung hindi ka nanalangin, ang karakter mo, wala, patay, hindi ka nanalangin. Neglecting personal prayer and communication with God is considered a bad habit. Intindihan nyo ba, mga kapatid? So, ilan sa inyo, yan, malamang, ganyan. Sana hindi ganoon, tinuturuan tayo ang ating Panginoon sa umaga to. Number 10, selflessness. Yan, makasarili ka, habit mo, akin, puro akin, gawa ko yan, success ko yan, ako nang may project niyan, sa akin lahat yan. Kung hindi sa akin yan, hindi magiging maganda yan. Kung hindi sa akin, hindi matututo yan. Kung hindi sa akin, wala sana yung tao na yan. Puro akin, selfless, puro akin, putting oneself first and neglecting the needs of others. Gusto mo akin, no? Masamang ugali pala yan, mga kapatid, bad habits. Yun, magiging karakter mo rin yan pag nagkataon. So sana sa ating buhay ay hindi maging bad habits yung ating, kundi magkaroon tayo ng good character sa ating buhay. So yung mga karakter na nabanggit ko, isa lamang yan sa mga example, mga kapatid, no? Isa lamang yan. 10 lang yan, pero marami pa. So next slide, sinasabi dito sa 1 Timothy verse 4-7b, spend your time and energy in exercise of keeping spiritually fit, no? Spend, no? Ilaan natin ang ating oras at ating lakas, no? Para spiritually fit tayo, mga kapatid, no? Kasi kung hindi tayo spiritually fit, madali tayong bumagsak, mga kapatid, kung hindi natin ma-exercise, no? Yung mga atleta nga, nag-exercise sila para maging fit sila sa kanilang larangan, no? Para maging fit sila. So nag-exercise sila. Ganon din sa ating spiritually life, no, mga kapatid. Kailangan nating ibigay ang ating oras at ang ating lakas, no, sa pagbabasa ng ating Bible, sa paglilingkod sa Panginoon. So, yun, mga kapatid, no, paglilingkod din sa iba. At next slide. Dito, discipline of letting go. Ayan, isa din sa mga halimbawa na yan na, siyempre, ayaw nating magalit. Siyempre, ayaw din nating mang-asar. Ayaw din nating matakot. Ayaw din natin magnakaw. Ayaw din natin magtelebabad. So, ayaw natin yan, mga kapatid, no? So, dito tayo sa mga gusto ko yan. Ayan, gusto ko yan. Magmahal, magpatawad, magtiwala,
magbigay, magbasa ng Bible. O baka, yan, isa yan sa magbasa ng Bible. Napakahirap yan. So, kailangan, ang disiplina natin ay nandito sa mga gusto ko niyan. Doon sa mga ayaw ko niyan, so, yan, yung mga walang disiplina yan. Yan ang tao na walang disiplina. So, dito tayo sa gusto ko niyan. No? Yan. Sample. Next slide. Dito sinasabi sa atin sa Hebrews chapter 12 verse 1, let us strip of every weight that slow us down, especially the sin that so easily hinders our progress. So, sa ating pagtakbo bilang isang mananampalataya, so we're not perfect. We're not perfect, mga kapatid, no? So, nagkakasala pa rin tayo. Pero sabi dito, no, habang tayo ay naglumalakad sa kaluwalhatian nating Panginoon, ay bawasan natin yung mga kasalanan, yung mga bad habits natin, katulad ng weight, yung mga nagpapabigat sa atin, yung mga nagpapabigat sa atin, no? Tulad din ng kasalanan. So marami nagpapabigat sa atin, minsan nga kamag-anak mo nagpapabigat sa iyo, mga kapatid mo, tatay mo, nanay mo, isa yan sa mga nagpapabigat sa iyo bilang isang lingkod ng Panginoon. Bakit? Kasi hindi nila alam ang salita ng Panginoon. Or either, hindi mo na ibahagi sa kanila yung Word of God. Kaya yan sila nagiging pabigat sa iyo. No? Para makausad ka sa pagsunod sa ating Panginoon. No? Pangalawa na lang yung kasalanan. So isa yan sa mga kasalanan natin na nagpapabigat sa ating buhay bilang sa pagsunod sa ating Panginoon. Kaya't natutunan natin ang tungkol sa maraming tao na nagtitiwala sa Diyos noon pa man. So, alam natin, natututunan natin ngayon sa panahon na to na maraming tao na nagtitiwala sa Panginoon. Para silang napakaraming tao sa paligid natin. So, ang tinutukoy dito ay kayong mga mananampalataya na tularan natin ang kanilang halimbawa tungkol sa tulad ng mga pastors, mga deacon, yung mga elders, yan, tularan natin daw ang kanilang mga halimbawa. Dapat tayong maging tulad ng mga taong tumatakbo sa isang karera. Dapat nating itapon ang lahat ng pumipigil sa atin sa pagtakbo ng maayos. So, yun nabanggit ko kanina, kung ito ay yung mga kamag-anak mo, kapamilya mo, kapatid mo, nanay, tatay mo, ay nagiging hadlang para mag-direct ka sa paglilingkod sa Panginoon o magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, kung sila ay nagiging hadlang, no? Hindi ko naman sinasabing itakwil nyo sila or kalimutan sila. Bagkus ipanalangin nyo sila na hipuin ang kanilang puso. Para, na sila ay makakilala sa Panginoon at madala mo rin sila sa church. No? Yun yung ibig kong sabihin. So, yan. Next slide. Ito sa number 2, discipline of putting God first. So yan, basahin natin dito sa Lucas chapter 10, no? Verse 40 hanggang 42. Na sinasabi diyan na kung babasahin natin si Marta at si Maria, magkaiba sila ng katungkulan na naglilingkod sa Panginoon. Tingnan natin. But Maria was distracted by all the preparation that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, sabi ng Panginoon. The Lord answered, you are worried and upset about many things, but only one thing is need. No? One thing lang daw. Only one thing is need. Mary has chosen what is better and it will not be taken away from her. So dalawa ang pinapakita dito ng paglilingkod sa ating Panginoon. Isa yung mga busy magluto, busy sa mga abalahin para mapakain ng mga lingkod. Isa yun sa karakter ng paglilingkod sa Panginoon. So, hindi naman masama yun, mga kapatid, no? Isa naman yung si Mary, yung kanyang karakter na bilang isang paglilingkod, yung
yung naupo siya sa paanan ng Panginoong Jesucristo at nakinig sa kanyang mga salita. So, yun ay dalawang uri. Sabi dito, si Marta ay abala sa paglilingkod na nagpahayag ng pagkadismaya na hindi tumutulong sa kanyang kapatid na si Mary. No? Nainis siya. Kasi parang lugi siya eh. No? Sa yung kilos ng kilos, para sang turumpo. No? Lahat ng ginagawa niya. Kasi nga, panauhin ang ating Panginoon that time. No? Malumanay na tinuwid ni Jesus si Marta. Ano pat idiniin at pinili ni Maria na ang pinakamahalagang bagay sa pamamagitan ng pag-upo sa kanyang paanan at pagkikinig sa kanyang mga turo na mas mahalaga kaysa sa mga gawaing ginagawa niya. No, importante pala at napakalaga rin pala na nakikinig talaga tayo sa ating Panginoon. Sa ating Panginoon, no? Mga pinakamahalagang bagay. So, salamat din sa mga kapatid na ganito ang paglilingkod nila na maganda rin na may nag-aasikaso habang may nag-worship dito, nagme-message, tapos yung iba naman doon, nagluluto, maganda yun. Hindi naman masama yun, mga kapatid, no? Sinabi lang dito na dalawa lang, pinagkaiba ng dalawa. Pero maganda naglilingkod talaga. Kasi, hindi kasi lahat marunong magluto, mag-asikaso, hindi lahat ganoon. Kasi, yun ang gift nila, mag-asikaso. Doon sila sa kusina, no? Pinili ni Marta na maglingkod upang mag-asikaso ang pagkain at paglilinis. Sabihin natin ito ang nakakapagod. At kung nag-iisa ka nga na nag-aasikaso, nakakapagod nga talaga at maaari kang mainis. Ngunit si Maria ay maging alagad ng naglilingkod upang palaganapin ang kaharian ng Diyos at mga alagad na tinutukoy dito. Ay mga nangunguna sa iglesia dahil sa pag-ibanghilyo, pagtuturo, pagpapakain, pananalangin para sa mga tao, at pangangaral sa salita ng Diyos at iba pa. So kung ulitin natin sa verse 42, excuse. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. So, dumako na po tayo sa ibang slide. Yan. Mary has chosen the better part. So, decision lamang yan. So, sabihin mo sa kapatid mo, decision lamang yan. It's a matter of decision. Decision yan. No? Decision mong makinig sa Panginoon. No? O decision mo rin maglingkod o magpakain. Pero, ang doon, huwag kang maiinis. No? Huwag kang parang naiinis sa kapwa mo na habang naglilingkod ka, nakikita mo yung isa doon, nagkukuya-kuy lang, nakikinig sa salita ng Panginoon. Huwag ganun. So, importante, naglilingkod ka pa rin sa Panginoon kahit gumagawa ka ng mga bagay na abala sa kaharian ng Panginoon. So, dumako na po tayo sa isang slide. All our busy rushing ends in nothing. So, yan. Reverence for the Lord adds hour to each day. Ang paggalang at pagsunod daw kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay di nagtatagal. So, importante po yan, no? Sa Philippians chapter 2 verse 13, ang Diyos ang siyang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mananampalataya at kumikilos ayon sa kanyang kalooban. Amen. Next slide po. Why should I do it? The cross to make space, God, in my life. Bakit nga ba? Dito, next slide po. Tingnan natin. Sapagkat, sabi dito, sa 2 Corinthians na mababasa natin sa chapter 5 verse 15, He died for all, that those who live should not longer live for themselves, but for Him who died for them as was raised again. So yan, naka-underline, namatay daw ang ating Panginoon para sa lahat. So wag na tayo mamuhay sa sariling atin, no? Should no longer live
for themselves. Huwag na tayo mamuhay mga kapatid para sa ating sarili. No? Sinasabi dito, sakripisyo at muling pagkabuhay ni Kristo sa buhay ng mga naniniwala at hinihimok silang mamuhay sa isang buhay na nakafocus sa ating Panginoon. So focus tayo sa ating Panginoon kaysa sa kanilang sariling mga hangarin. So sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, no, namatay siya sa buhay natin, so huwag na tayo mamuhay sa ating sarili. So bagkos mag-focus na raw tayo sa ating Panginoon. Tignan natin sa Ephesians chapter 1 verse 7. Sabi diyan, through the blood of His Son, we are set from our sins. God forgives our failures because of His overflowing kindness. So tapat ang ating Panginoon sa ating buhay sa kabila ng ating mga kasalanan, no? Sa pamamagitan ng banal na kanyang dugo, no, pinalaya tayo mga kapatid sa ating mga kasalanan. Ang pagbibigay din dito ni Pablo sa hindi pangtanggap ng biyaya ng Diyos ay walang kabuluhan ay namumula sa kanyang pagnanais na maranasan ng mga taga-Korinto na ganap na benepisyo, kaligtasan at hindi lumayo sa pananampalataya. Amen. So sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, tayo ay napawalang sala mga kapatid, no, sa kabila ng ating mga kasalanan. Dahil yan sa nag-uumapaw na kabutihan ng ating Diyos sa ating buhay. Amen. So, tingnan pa natin sa Romans chapter 12, verse 1. Siya sabi dito, brothers and sisters, in view of all we have just shared about God's compassion, I encourage you to offer your bodies as living sacrifice, dedicated to God and pleasing Him. So, napakaganda ng ibig sabihin niyan mga kapatid, no? I-offer din natin ang ating buhay as a living sacrifice dedicated to God and pleasing Him, no? Brothers and sisters, ipagkaloob na natin ang ating buhay bilang isang buhay na handog sa ating buhay. Sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1, we beg you, please don't squander one bit of this marvelous life God has given to us. So, no, nakikiusap, no, si Pablo dito sa mga taga-Korinto na wag maging walang kabuluhan yung mga naging sakripisyo nila para sa yung sakripisyo nila sa mga taga-Korinto na church, kasi siyempre ayaw nilang masayang yung mga pinaghirapan ng mga lingkod ng Panginoon nung panahon nila para hindi mapahamak yung mga taga-Korinto. Kasi, no, para hindi sila lumayo sa kanilang pananampalataya. No, amen. So, yun lamang mga kapatid, dito sinasabi dito sa ating end, pagbibigay wakas, sinasabi dito, your life is valuable. Don't waste it. So, huwag natin sayangin ang ating mga buhay, kapatid, no? Ito ay napakahalaga sa harap ng Panginoon at ito ay valuable. So, ito ay napakahalaga sa harap ng Panginoon. Huwag nating sayangin. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. So, huwag natin sayangin yung ating buhay sa mga walang kwentang bagay sa mundong ito. Bagkos, ito ay gamitin natin ating buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Dito, sabi dito, a prayer to consider. Sabi dito na Propeta Habakuk, Lord, I have heard the news about you. I am amazed what you have done. Lord, do great things once again in our life. Make those things happen again in our own days. So, yun, napakaganda yung kanyang panalangin, no? Na na-amaze siya sa ating Panginoon, sa mga nagawa ng ating Panginoon noong unang mga panahon pa. So, ang gusto ng propeta na to na pati sa panahon din niya ay mangyari. Maging sa panahon din natin mangyari.
sa panahon natin. So, ang end natin dito ay give for your life. No? Whole life to the Lord and see the great things. So mga kapatid, I encourage you na ibigay mo ang iyong buong buhay sa ating Panginoon at makikita mo ang kagandahan ng mga bagay na mangyayari sa iyong buhay. Amen. Tumayo na po tayong lahat at manalangin. Father God, maraming salamat Panginoon sa umagang to. Patuloy ka namin sinasamba, pinapapurihan, dinadakila. Ikaw mabuti, Diyos at tapat sa amin. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan. At namawa Panginoon ang aming buhay bilang kapalit ng iyong kabutihan ay ayalay namin na Panginoon ang aming buhay. Bilang kapalit, buhay at handog Panginoon. Buhay na handog Panginoon sa iyong harapan. Lord, gamitin mo Panginoon ang aming buhay sa umagang to Panginoon. At naway Panginoon, maisip namin Panginoon ang kagandahan at ang iyong pagmamahal sa aming buhay. Maisip namin Panginoon na bilang panukli Panginoon sa iyong kagandahang loob Panginoon sa aming buhay, ay ihandog namin Lord ang aming buhay sa iyong harapan Panginoon. Gamit kami Panginoon, magamit kami Panginoon sa iyong ministry Panginoon. At Lord, tulungan mo kami, bagamat hindi namin kaya Panginoon sa sariling aming kakayanan, bagkus Panginoon sa tulong mo Panginoon, ay magagawa namin Panginoon ang mga bagay na ipapagawa mo sa amin. Lord, sinusuko namin ang aming buhay Panginoon sa umagang to Panginoon. Gamitin mo Panginoon ang aming buhay nang hindi masayang sa mga walang kabuluhan Panginoon sa makamundong ito. Sapagkat sinabi mo, ang mundo Panginoon sa panahon nito ay pasama ng pasama. Sana huwag kami Panginoon, huwag kami maligaw at magkaroon kami ng karunungan at pananampalataya sa iyong harapan, Panginoon. Na huwag kaming maligaw, Panginoon, na mga antikristo, Panginoon, sa panahon na to. Bagkas, Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan na nagmumula sa iyo. At kasama namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na magbibigay, Panginoon, ng wisdom sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka, sambahin. Sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon, tagapagligtas, ang lahat ng anak ng Diyos ay musabi ng Amen.